Good morning guys. Kasabong Luzon, Mindanao. Nandito naman ako sa isa sa parte ng lagayan ng manok kung magpapakain ako. Habang ako nakasimula pagpakain, kukontin ko muna, dagdagan ko muna yung kwento ko sa karanasan ko tungkol sa nabawi ko ang lahat na talo ko, nanalo ko konti noong mga panahon na yun na sinasabi ko hindi pa nagdaan ang pandemic kasi wala pa yung usong online sabong. Kasabong pala, sa totoo lang, naranasan ko din yun na nakabawi talaga ako sa toong buhay. Sabungan lang yun dito. Hindi ko lang banggitin anong sabungan, pero sa totoo lang may kapalit ang lahat yun sa kanila na gumagawa ganun. Di bali ako dahil bumabawi lang ako at saka di ko kasalanan yun dahil may nagtips lang sa akin na yan ang pugustahan kong manok na kung gustuin kong manalo ng o lahat yung mga kinikwento ko, pinupuntin ko dito sa aking channel, sa aking YouTube, Kalyaw Sabong TV. Pero ang kapalit noon, anong nangyari? Pagkatapos ng pandemic, nung sabungan na yun, di ba, natigil ang sabong. Hanggang ngayon, ibinta na pala ang sabungan. Kasi yung sabungan na yun, may bahay ako doon, malapit. Yan, totoo. Di ko lang banggitin kung saan banda. Pero may bahay kami doon. Mismo. Nasira, naibinta, ngayon papatayuan na ng Pergold na yata. Patayo. Yan ang totoo. Kaya tinawag may kapalit talaga sa Bisaya pa, karma ang gumagawa nga ng hindi parehas. Kasi sabihin ko sa inyo, walang yumayaman sa tulang sa sabong, walang magsusugal nga hindi matatalo. Dapat lumalaban lang talaga tayo ng parehas tulad ng ginagawa ko ngayon. Nag-breed lang ako ng mga linyada katulad nito, Hatch Gray, itong sisiw na ito. Linyada nga lamang sa panalo kaysa talo. Pagkatapos sabayan natin ng bago ilalaban ang ating manok, ihanda natin ng husto, i-schedule, tapos i-ensayo, i-training natin, i-practice. Ganong ginagawa, sakto sa gamot, ibigay natin kompletong vitamins para nga kung makalaban man natin ang mga bigyating magmamanok, hindi tayo arbyado pagdating sa basahan. Yan ang totoo. Ang ginagawa ko mismo. Kasi sa kwento pa na yun, totoo talaga. Pati yung dating mga kwento ko na sa aking mga gi-upload mga video na sugatan sa titi, doon din yung sabungan na yun nangyari na napanood ko mismo. Kahit nandito lang ako sa Quezon City, pero parte lang ng Metro Manila ang sabungan na yon. May bahay ako din doon, malapit lang. Pwede ko lang lalakarin ang sabungan na yon kung di ko magmumotor. Kayang motorin kung anong may service ka. Pero sandali manghinayang ka rin na maghirap ka kapag hanap ng parking, nilakad ko lang yun. Papunta sabungan na yun mula sa bahay namin, pero hindi dito. Parte Quezon City yun, sabungan. Yan, totoo. Yan. Napatunayan ko yan sa aking sarili nga kapag hindi tayo lumalaban ng parehas, may karma yon. Kasi hindi man tayo natatalo sa kapwa sa bungiro, kapwa magmamanok natin, may ibang paraan naman mga pagtatalo. Pati sabungan mismo na wala, nawadaan sila ng panghanap buhay nga lagi silang panalo. Yan ang totoo. Kaya mga baguhan pa lang, mai-suggest ko sa inyo, may advice nga mas maganda talaga nga lumalaban tayo ng parehas. Parang patagal tayo dito sa industriya, sa larangan, sa sabong, sa paglaban-laban ng mga manok. Katulad ko, ang ginagawa ko, nag-breed lang ko, nagpalahi na ng mga linyada na winning line, nagpanalong linyada, pinagparis-paris ko ang mga linyada sa babae galaki ko nga nagdaan sa mga panalo ang pinagalingan. Pag ialaban ko yun, may talo man ako, pero lamang sa panalo, sa bilangan, sa labanan ko sa mga manok. Yan totoo. At saka huwag tayong masyadong magtiwala pala nga magaling ang ating manok, quality, linyadang manalo, nasa atin din yan sa pagdala natin, sa pag-ulot, sa pagpakiramdam. Kung masama ang pakiramdam sa ating manok, kahit ano kagalingan, pagdating sa gradas, pagbibitawan na yan, pumo, may naramdaman siya na hindi maganda, doon yan magbabago minsan ang laro sa iska manok. Doon ka magtaka bakit
hindi na magaling maglaro na may totoo na tari, may bakal na, may bleed na siya. Nagpatalo lang, hindi nagpakita ng laro kasi may naramdaman. Kaya pakiramdaman din ang manok nyo bago nyo bago kayo umalis, titingnan nyo muna nang maigi ang mga manok nyo kung masigla ba, kung sino ang mga manok na, alin ang manok na matamlay, huwag nyo ituluyan kasi yan ang matatalo. Karamihan yan, bihira lang ang matamlay na manok bago mo ialis papuntang sabungan, manalo nga matamlay yan. To mas advantage na subukan ko ang manok na masigla, na laging pumapagaspas, laging tumipilaok, laging kumakalay kay gumagalaw-galaw ang mga paapakpak. Yan ang sa obserbasyon ko, sarili kong opinion na subukan ko, yan ang madalas manalo sa mga kasamaan sa mga manok sa laban. Pero nitry ko yan yung mga mahina, tamlay, natatalo ako niyan, nilalaban ko yung mga manok yan, tinuloy ko ang laban yan. Totoo, subukan ko na, natry ko na. Nasa inyo yan, itry ninyo parang masubukan nyo kung ano katotoo pinagsasabi ko dito sa aking YouTube Kalyang Kasabong TV tungkol sa karanasan ko sa paglaban-laban sa pag-alaga ng manok. O hanggang dito muna ako, naliwanagan na kayo nga dapat lalaban lang tayong parihas pagdating sa laro lang ito. Huwag tayong manglamang dahil hindi man tayo matatalo sa kapwa natin magsasabong magmamanok. Iba namang paraan ang ibigay sa atin, mas malaki pa ang matatalo sa atin, kapalit pa ang ating kabuhayan. Yan lang, maraming salamat ulit sa pagpanood. Thank you, bye bye, bukas ulit.